Hindi lahat ng ibon ay magaan, maliit at mahinhin. Dahil sa mundo ng kalikasan, may mga ibon na kayang tumakbo na kasing bilis ng kotse, lumipad sa taas na hindi kayang abutin ng eroplano, at may lakas na kayang pumatay ng isang tao sa isang iglap lang. Ito ang mga tunay na higante ng kalangitan. Mga nilalang na parang nilikha para mag-dominate sa kalangitan. Kaya sa video na ito, samahan mo akong kilalanin ang mga pinakamalalaking ibon sa buong mundo. Mga nilalang na hindi mo gugustuhing makasalubong ng harapan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. The Cassowary. Isa ito sa mga pinakamapanganib at pinakaagresibong ibon sa buong mundo, ang cassowary. Kung sa unang tingin ay parang ordinaryong malaki lang na ibon, magugulat ka sa totoong kakayahan nito. Ang babaeng cassowary ay mas malaki at mas makulay kaysa sa lalaki. Tumataas ng halos 6.5 feet at tumitimbang ng hanggang 130 pounds. Makikita ang mga ito sa New Guinea, Papua New Guinea, West Papua at sa hilagang silangang bahagi ng Australia. Pero huwag mong subukang lapitan dahil may dalang panganib ang bawat paa nila. Mayroon silang isang matalim na kuko sa loob ng paa na umaabot ng halos 5 inches ang haba at kayang manakit ng malubha o kahit pumatay kung ipangsipa. Ang paa nila ang pinakadelikado nilang sandata. Hindi lang sila mabilis kundi matulin din. Kaya nilang tumakbo ng hanggang 31 miles per hour at lumangoy ng may kahangahangang bilis at kontrol. Yung matigas na parang helmet sa itaas ng kanilang ulo na tinatawag na casque ay tumutulong sa kanila para makalusot sa makakapal na kagubatan nang hindi nasusugatan. Pero higit sa lahat may natatangi silang papel sa kalikasan. Nakakakain sila ng mga prutas na may lason, mga prutas na ikamamatay ng ibang hayop. Tuwing mating season mula Mayo hanggang June, nagiging abala ang mga babae sa pangingitlog. Pero pagkatapos noon, iniiwan nila ang lahat sa lalaki. Ang ama ang siyang nagtatayo ng pugad, naglilimlim ng mga itlog sa loob ng halos 50 days at nag-aalaga sa mga sisiw hanggang sa kaya na nilang tumayo sa sarili. Samantalang ang ina, madalas ay naglalakad na lang palayo, naghahanap ng ibang partner. Hindi sila tulad ng mga ibon sa zoo na sanay sa tao. Ang mga cassowary ay likas na mabangis, makapangyarihan at handang ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa sinumang manghihimasok, kabilang na ang tao. Kaya kahit maganda silang tingnan, huwag kang magpapalin lang. Ito ay isang ibon na mabilis, malakas, at walang sinasanto kapag ginambala mo sa kagubatan. The Ostrich. Nakakita ka na ba ng ibon na sobrang laki kaya hindi na kayang lumipad, pero kayang takbuhan ng karamihan sa mga hayop sa lupa? Ito ang ostrich, ang pinakamalaking ibon na nabubuhay sa mundo ngayon. Ang mga ostrich ay talaga namang higante. Sila ang may hawak ng record bilang pinakamabigat na ibon sa planeta at sila rin ang nangingitlog ng pinakamalalaking itlog. Sobrang laki na parang laruan lang ang itlog ng manok kung ihahambing. Pero ang pinakatataglay nilang kakaibang katangian ay ang bilis. Dahil sa mahahaba at matitibay nilang mga binti, kaya nilang tumakbo ng halos 44 miles per hour. Mas mabilis pa sa karamihan ng mga racehorse. Dahil dito kinikilala silang pinakamabilis na tumatakbong ibon sa buong mundo. Ngunit hindi lang sa bilis sila kilala. Malaki rin ang naiambag nila sa industriya ng fashion at farming. Ang balat ng ostrich ay ginagamit para sa expensive leather at ang kanilang mga balahibo ay ginagamit sa mga dekorasyon at costume ng mga hari, reyna at mga artista. May mga matagumpay ding ostrich farms sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Namibia at maging dito sa Pilipinas. Sa nakalipas na 7 years, ang mga ibong ito ay naging isang mahalagang kabuhayan sa industriya ng mga plumage o balahibo. Kasama ang ostrich sa grupo ng mga flightless birds na tinatawag na ratites, kabilang dito ang emu, cassowary, rhea at kiwi. Sa ngayon may dalawang uri ng ostrich, ang common ostrich at ang Somali ostrich. Pero noon mas malawak ang kanilang nasasakupan. Nakikita sila sa Africa, Arabia at maging sa ilang bahagi ng Asia. Batay sa mga fossil, lumitaw na sila mahigit 21 million years ago. Ipinapakita ng mga sinaunang remains na unang nagmula sila sa Africa bago kumalat sa Europe at Asia. Kahit ang mga Romano noong sinaunang panahon ay humanga sa kanila. Ngayon makikita lang sila sa mga malalawak na grassland at tuyong disyerto ng Africa. Ang Somali ostrich naman ay umusbong bilang hiwalay na uri na nananatiling nasa sarili nitong rehiyon.
Sa kasamaang palad may mga uri tulad ng Arabian ostrich na tuluyang naubos dahil sa labis na pangangaso noong nakaraang siglo. May mga nagtangkang ibalik ang mga ito sa ilang lugar gaya ng Israel, pero nabigo ang mga proyekto. Gayunpaman, nakahanap pa rin sila ng bagong tahanan sa Australia matapos makatakas ang ilang ostrich mula sa mga farm at doon na nanirahan ng ligaw. Mula sa kanilang bilis na pang-record hanggang sa sinaunang pinagmulan, ang ostrich ay hindi lang basta malaking ibon. Isa itong buhay na alamat ng kalikasan. King penguin. Kalimutan mo muna ang mga cute na penguin sa Happy Feet dahil ang mga king penguins ay ibang klase. Hindi lang sila marunong maglakad na parang nakatuksedo. Mga champion swimmer din sila sa ilalim ng dagat. Ang mga ibong ito ay may taas na halos 3 feet at kayang sumisid ng halos 1,000 feet sa ilalim ng karagatan. Doon sa kailaliman ng South Atlantic at South Indian Ocean, hinahabol nila ang mga lanternfish at squid sa gitna ng sobrang tindi ng pressure ng tubig. Sa hitsura, medyo kahawig nila ang emperor penguin. Parehong elegante at parang may dignidad sa bawat galaw. Pero ang tunay na kakaiba sa kanila ay ang haba ng kanilang breeding cycle. Umaabot ito ng 14 to 16 months, pinakamatagal sa lahat ng uri ng penguin. Wala silang pugad, kaya ang mga magulang ay alternate sa pag-alaga ng isang napakahalagang itlog. Pinapahinga nila ito sa ibabaw ng kanilang mga paa, tinatakpan ng mainit na balat sa tiyan, habang ang isa naman ay pumapalaot sa dagat upang mangisda. Minsan inaabot ng ilang linggo o kahit 5 months bago bumalik sa lupa. Kaya't pagbalik nila, busog na busog sa isda para sa kanilang anak. Nakakatuwa ring isipin na halos 70% ng mga king penguins ay serial monogamists. Ibig sabihin, tapat sila sa iisang kapareha habang magkasama, pero nagpapalit ng partner tuwing bagong breeding season. Kapag pumapasok sila sa bagong relasyon, pareho silang tumutugtog ng trumpeting duets. Mga tunog na umaalingaw-ngaw sa buong sub-Antarctic Islands para ipakita na sila na. Bagamat nagiging ganap silang mature sa edad na 3 years old, marami sa kanila ay naghihintay muna hanggang 6 years old bago magparami. Ang mga matingkad nilang golden orange na marka sa tenga at dibdib, ginagamit nila ito para maka-attract ng kapareha, parang natural na kasuotan ng isang hari sa yelo. Sarus crane. Kung may korona sa pinakamataas na lumilipad na ibon sa mundo, siguradong sa Sarus crane ito mapupunta. May taas silang halos 6 feet. Kasing taas ng mga players ng basketball. Makikilala mo agad ang mga ito dahil sa kanilang matingkad na kulay, red na leeg at mapusyaw na gray na katawan. Isang napakagandang kombinasyon na parang obra ng kalikasan. Pero hindi lang ganda ang meron sila. Kahanga-hanga rin ang kakayahan nila sa lupa at sa kalangitan. Malakas silang lumipad at kayang maglakbay ng malalayong distansya tuwing migration season. Sa pagkain naman talagang mapili sila mula sa mga ugat, tubers, insekto, crustaceans hanggang sa maliliit na hayop. Dahil sa kanilang tangkad kaya nilang maglakad sa mas malalim na tubig kaysa sa ibang species ng crane. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hinahangaan sila ng mga taga-India ay ang kanilang katapatan. Isang kapareha lang ang pinipili nila habang buhay. Kaya sa kulturang Indian simbolo sila ng tapat na pag-ibig at habang buhay na pagsasama. Kapag nanliligaw sila, makikita mo silang nagsasayaw, umiikot, yumuyuko, at nagtratrompeta ng malalakas na tunog na maririnig kahit milya-milya ang layo. Makikita sila sa mga wetlands ng India, Southeast Asia at Northern Australia. Mga lugar kung saan sagana ang pagkain at tahimik ang kapaligiran. Ang Sarus crane ay patunay na hindi lang sa taas nasusukat ang kagandahan ng isang nilalang, kundi sa tindi ng pagmamahal at katapatan na kaya nitong ipakita. Wandering albatross. Isipin mo ang isang ibon na may pakpak na umaabot ng higit 11 feet at kayang lumipad ng mahigit 75,000 miles bawat taon nang hindi man lang napapagod. O kaya naman, isang nilalang na kayang lumipad ng tuloy-tuloy sa loob ng 13 months nang hindi man lang humihinto. Iyan ang wandering albatross, ang hari ng karagatan at ang pinakamalaking lumilipad na ibon sa buong mundo. Kilala rin ito bilang white albatross o guni at kayang lumipad sa kalangitan ng ilang oras nang hindi man lang pumapagaspas ng pakpak. Ginagamit nila ang hangin para dumausdos sa kalangitan sa mahabang distansya, isang bagay na kahit ibang ibon ay hindi kayang gawin. Ang katawan nila ay umaabot ng hanggang 6 feet ang haba at tumitimbang ng halos 29 pounds. Purong lakas at disenyo ng kalikasan para sa mahabang paglalakbay sa kalangitan. Kapag breeding season, kakaiba rin ang kanilang sistema.
Nagpaparami lang sila kada 2 years sa mga liblib na isla sa sub-Antarctic region at iisang itlog lang ang kanilang inaalagaan. Magka-alternate ang magulang sa pagbabantay at pag-incubate sa itlog sa loob ng halos 11 weeks, habang ang isa ay lilipad ng libu-libong milya sa dagat para manghuli ng pagkain. Ang mga wandering albatross ay hindi rin agad nagiging handa sa pagpaparami. Umaabot sila ng 11 to 15 years bago maging sexually mature. At kahit ganun, tanging 31% lang ng mga sisiw ang umaabot sa adulthood. Pero yung mga nakakasurvive, kayang mabuhay ng ilang dekada. Halos buong buhay nilang ginugugol sa paglipad sa ibabaw ng dagat. Ang pinakakamangha-manghang katotohanan, kaya nilang matulog habang lumilipad. Ginagamit nila ang direksyon ng hangin para manatiling nakaangat sa ere nang hindi kailangan ng lakas. At tulad ng ilang ibang species, tapat din sila sa kanilang partner. Magkikita lang silang muli tuwing 2 taon kapag panahon na ulit ng pangingitlog. Ang wandering albatross ay hindi lang pinakamalaking ibon. Isa rin itong simbolo ng kalayaan at tibay ng buhay sa gitna ng walang katapusang karagatan. Great Bastard. Narito naman ang isa sa mga pinakakahangahangang likha ng kalikasan. Isang ibon na tumitimbang ng halos 46 pounds pero kaya pa ring lumipad. Ito ang Great Bastard, ang pangalawang pinakamabigat na lumilipad na ibon sa buong mundo, kasunod lamang ng Cory Bustard. Noong unang panahon laganap sila sa Germany, pero halos naubos noong nakaraang siglo. Sa siyensya kilala sila bilang Otistarda, mga ibon na may pakpak na halos 9 feet ang width, at ang mga lalaki ay may bigat na parang isang medium-sized na aso. Sa kabila ng laki nila, kayang-kaya pa rin nilang lumipad ng mahigit 60 miles sa isang araw kapag nagmamigrate. Kapag panahon ng breeding season, nagtitipon ang mga lalaki sa tinatawag na leks, mga lugar kung saan nagpapakita sila ng kakaibang performance para ma-attract ang mga babae. Doon, nagsasayaw sila, nagpapalaki ng dibdib at naglalakad ng mayabang, parang mga modelong naglalaban sa rampa ng kalikasan. Pero dahil sa bigat at laki ng katawan, napakahirap para sa kanila ang lumipad. Kadalasan kailangan pa nilang tumakbo ng ilang daang metro bago tuluyang makaalis sa lupa. Parang eroplano na kailangan muna ng mahabang runway. Ngayon halos 60% ng populasyon ng Great Bastard ay nasa Spain at Portugal. Sa United Kingdom naman tuluyan silang nawala noong year 1832. Pero sa tulong ng reintroduction programs nakabalik na ulit ang humigit kumulang 40 birds sa Wiltshire. Kakaiba rin ang paraan nila ng pag-aalaga ng anak. Pagkapisa pa lang ng mga sisiw, dinadala na agad ng ina ang mga ito sa mahabang paglalakad sa paligid ng kanilang teritoryo, parang field trip sa unang araw ng buhay. Ang Great Bastard ay hindi lang simbolo ng lakas at laki, kundi paalala na kahit gaano kabigat ang katawan, basta may determinasyon, kayang lumipad. Cory Bastard. Kasunod ng Great Bastard ay ang pinsan nitong mula sa Africa, ang Cory Bastard, ang pinakamalaking lumilipad na ibon sa buong kontinente at marahil ang pinakamabigat na lumilipad na ibon sa buong mundo. Kaya nitong tumimbang ng hanggang 44 pounds. At bawat paglipad nito ay parang pagsuway sa mismong batas ng physics. Matatagpuan sila sa mga tuyong savanna at semi-disyertong bahagi ng Southern Africa at may mga pakpak na umaabot ng 9 feet ang width, purong lakas at husay sa paglipad. Dahil napakahirap para sa kanila ang lumipad, karamihan sa oras nila ay ginugugol sa lupa. Dito sila naglalakad-lakad sa grassland, naghahanap ng mga insekto, maliliit na hayop at maging ng dagta ng acacia bilang pagkain. Mas malalaki ang mga lalaki kaysa sa babae at sila rin ang bida tuwing mating season. Nakakapanindig balahibong panoorin ang kanilang pagpapakitang gilas. Ini-inflight nila ang kanilang leeg na parang lobo, gumagawa ng malalakas na tunog na umaalingaw-ngaw sa buong savanna at naglalakad na parang sila ang hari ng buong Africa. Hindi ito mga typical na tweet ng ibon. Ang tunog nila ay parang kaluskos o ungol ng malalaking hayop. Sa kasamaang palad mahirap ang buhay ng mga sisiw ng Cory Bastard. Halos 82% sa kanila ay namamatay sa unang taon pa lang dahil sa mga predators. Dahil sa mga pugad nila na nasa lupa, madali silang makita ng mga hayop na naglilibot sa savanna. Kaya ang mga ina ay gumagawa ng mga pugad na halos di makita, tinatakpan ng damo at lupa. Pero kahit ganoon, kailangan pa rin nila ng matinding pag-iingat para mabuhay ang kanilang mga anak. Sa kabila ng lahat ng ito, kapag nakita mong lumipad ang isang Cory Bastard,
isang higanting ibon na dahan-dahang bumababa sa lupa bago tuluyang tumaas sa kalangitan para kang nakasaksi ng isang himala ng kalikasan. Andean Condor. Narito naman ang hari ng kalangitan, ang Andean Condor. Ito ang opisyal na may pinakamalawak na wingspan sa lahat ng lumilipad na ibon sa mundo. Kayang tumimbang ng hanggang 33 pounds at ang mga pakpak nito ay umaabot ng mahigit 11 feet ang width, para bang mga lumilipad na eroplano ng kalikasan. Matatagpuan sila sa kabundukan ng Andes at sa seashore ng Western South America. Ngunit sa kasamaang palad, nanganganib na silang mawala. Sa Colombia, tinatayang wala ng higit sa 150 na natitira. Ang mga kondor ay lumilipad sa taas na abot sa 16,000 feet. Mas mataas pa sa karamihan ng mga bundok sa North America. Ang mga lalaki ay may kapansin-pansing white na balahibo sa leeg at pulang kalbong ulo na agad makikilala kahit sa malayo. Nakakagulat din na kayang mabuhay ng Andean Condor ng higit sa 70 years. Sa panahon ng panliligaw, nagpapakita sila ng mga malateatrong ritual. Ini-inflate ang leeg, ibinubuka ang napakalawak na pakpak at tila nagsasayaw ng mayabang sa ibabaw ng mga bangin. Mahalaga rin ang kanilang papel sa kultura. Sila ang pambansang ibon ng Bolivia, Chile, Colombia at Ecuador. Kaya nilang tumayong halos 4 feet ang taas at sila lang ang tanging vulture sa Amerika na madaling makilala ang kasarian base sa hitsura. Ang mga lalaki ay may tinatawag na crest sa ulo. Isang umbok na ginagamit para i-attract ang mga babae. Sa kalangitan, ginagamit nila ang kanilang mapanuring paningin upang makita ang mga bangkay o pagkain mula sa napakalayong distansya. Isang kakayahang nagiging dahilan kung bakit tila napakaliit ng paningin ng tao kung ikukumpara. Sa totoo lang, ang Andean Condor ay hindi lang ibon. Isa itong lumilipad na simbolo ng kalayaan, lakas at misteryong ibinabalot ng kalikasan sa tuktok ng mga ulap. California Condor. Isa ito sa mga pinakakamangha-manghang kwento ng muling pagkabuhay sa kasaysayan ng kalikasan. Noong year 1982, umabot sa punto na 22 na lang na California Condor ang natitirang buhay sa buong planeta. Halos tuluyan ng maglaho bilang isang species. Pero laban sa lahat ng pagkakataon, nakaligtas sila. Ang California Condor ang pinakamalaking ibon sa lupain ng North America. Bagamat hindi kasing laki ng Andean Condor, kayang umabot ang kanilang pakpak ng halos 10 feet at tumimbang ng hanggang 33 pounds. Isa silang uri ng scavenger, kumakain ng mga bangkay ng hayop, kaya malaking tulong sila sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Ngunit ang mas kahanga-hanga ay ang kanilang muling pagbangon mula sa bingit ng pagkalipol. Ngayon may mahigit 500 na California Condor na muling lumilipad sa kalangitan ng kanluran. Bunga ng isa sa pinakamalawak at pinakamahalagang conservation project sa kasaysayan. Ang mga ibong ito ay tapat sa iisang kapareha habang buhay at nangingitlog lang ng isang bluish-white egg kada 2 taon. Matagal din bago maging handa ang anak. Umaabot ng 5 hanggang 6 months bago ito matutong lumipad at nananatili pa sa piling ng mga magulang ng halos 2 taon para matutunan ang mga kasanayan sa kaligtasan. Kaya nilang mabuhay ng hanggang 60 years sa ligaw, dahilan kung bakit kabilang sila sa mga ibong may pinakamahabang buhay sa mundo. Itinuturing din silang mga natitirang nilalang mula pa sa Ice Age. Isa pang kakaibang katangian nila ay ang urohydrosis o ang kakaibang paraan ng pagpapalamig sa pamamagitan ng pagdumi sa sarili nilang mga paa. Bagamat parang nakakadiri, napaka-epektibo nito para mapanatiling malamig ang katawan ng ganong kalalaking ibon. Kapag nakita mong lumilipad ang California Condor, halos mapatigil ka sa paghinga. Tulad ng wandering albatross, kaya nilang dumausdos sa hangin sa bilis na 30 hanggang 40 miles per hour nang hindi man lang pumapagaspas ng pakpak. Bawat ibon ngayon ay may tag at mahigpit na minomonitor. Bawat isa'y itinuturing na napakahalaga sa patuloy na laban para hindi na tuluyang mabura sa mundo ang kanilang lahi. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa ring lumiliit ang kanilang teritoryo dahil sa paglawak ng mga tao sa kanlurang bahagi ng Amerika. Golden Eagle. Hindi lang ang lawak ng kanyang mga pakpak na umaabot sa mahigit 6.5 feet ang kahanga-hanga sa Golden Eagle, kundi pati na rin ang simbolikong halaga nito sa iba't ibang kultura. Isa ito sa mga pinakabihirang ibong mandaragit sa Britain. Makikita lamang sa ilang bahagi ng Scotland at Northern Ireland. Mayroon itong madilim na brown na balahibo na may gintong ningning sa paligid ng leeg, kaya nagmumukha itong tunay na maringal. Ang mga lalaki ay may taas na mahigit 3 feet at bigat na halos 11 pounds, katumbas ng isang Labrador Retriever.
Saklaw ng tirahan nila ang buong Northern Hemisphere mula North America hanggang Eurasia at kadalasang nasa kabundukan, hill at malalawak na grassland. Isa sila sa mga pinakamahuhusay na predator sa kalikasan, kaya nilang umatake sa mga kuneho, hares at kahit mga ganap na fox. Kapag sumisid sila para manghuli, umaabot ang bilis nila sa mahigit 200 miles per hour. Katulad ng karamihan sa mga higanting ibon, ang golden eagle ay nananatiling tapat sa iisang kapareha habang buhay. Sa panahon ng mating season, kapansin-pansin ang kanilang mala-akrobatikong sayaw sa kalangitan bilang bahagi ng panliligaw. Isang view na talagang nakamamangha. Gumagawa sila ng malalaking pugad na tinatawag na eris sa matataas na puno o sa gilid ng bangin. Karaniwang nangingitlog ang babae ng 1 hanggang 3 itlog na iniingatan niya sa loob ng 45 days. Habang ang isa sa kanila ay nagbabantay, ang kapareha naman ay nanghuhuli ng pagkain. Kaya nilang mabuhay ng higit sa 30 years sa ligaw at may paningin na halos 8 times sharper kaysa sa tao. Ang kanilang mga kuko ay kayang maglabas ng pressure na higit sa 750 pounds per square inch, sapat para patayin ang biktima sa isang hampas. Sa bawat pag-atake ng golden eagle, walang halos makaka-escape. Isa itong nilalang na nilikha ng kalikasan para maging tunay na hari ng mga bundok at kalangitan, maringal, malakas at walang kapantay sa kagandahan. Emu. Ang emu ang pangalawang pinakamataas na ibon sa buong mundo. Pumapangalawa lang sa ostrich. Umaabot sila ng halos 6.5 feet ang taas at kayang tumakbo ng hanggang 30 miles per hour. Isipin mong habulin ka ng ganitong higanting ibon. Para kang tinutugis ng feathered marathon runner na hindi nauubusan ng hininga. Ang mga kulay, brownish-gray na higanting ibon na ito ang tanging nabubuhay na miyembro ng kanilang uri, ang Dromaeus, kaya maituturing silang mga living fossils ng Australian outback. Dito sa matinding init at tuyong kapaligiran ng Australia, perpekto silang nabubuhay. Tila likha mismo ng kalikasan para sa ganitong lupain. Isa sa pinakakakaibang bagay tungkol sa kanila ay ang kanilang gender roles. Kapag tapos na mangitlog ang babae ng malalaking berdeng itlog na may bigat na halos 1.5 pounds, iniiwan na niya ito at ang lalaki naman ang kumakalinga. Siya ang nag-i-incubate, nagbabantay at nag-aalaga hanggang mapisa. Sa madaling sabi, si tatay ang nanay. May kakaiba rin sa kanilang katawan, sila lang ang ibon na may calf muscles, kaya nilang humakbang ng hanggang 10 feet sa bawat lakad. Kayang mabuhay ng ilang linggo kahit walang pagkain o tubig, kaya perpektong adaptado sila sa pabago-bagong klima ng Australia. Sa kasamaang palad, dahil sa paglawak ng mga tao noong panahon ng mga Europeo, tuluyang naubos ang mga emu sa Tasmania at Kangaroo Island matapos ang year 1788. Pero sa mainland Australia, patuloy silang nabubuhay at tumutulong sa kalikasan bilang mga seed dispersers, kumakain ng halaman, insekto at maliliit na hayop. Kahit hindi sila makalipad, ginagamit nila ang kanilang maliliit na pakpak para sa balanse habang tumatakbo at para mapanatiling malamig ang katawan sa tindi ng init. Sa ligaw, kayang mabuhay ng 10 hanggang 20 years ang mga emu. Laging gumagala sa malawak na lupain na umaabot ng daan-daang milya. Harpy Eagle. Ito naman ang Harpy Eagle. Maringal, makapangyarihan at tinaguriang killer witch of the jungle. Isa ito sa pinakamalalakas na predator sa kalangitan ng mundo. Ang kanilang mga kuko ay umaabot ng 4 hanggang 5 inches, halos kasing laki ng kuko ng isang grizzly bear. Matatagpuan sila sa mga tropikal na kagubatan ng Central at South America, lalo na sa Brazil kung saan nananatili ang pinakamarami sa kanila. Ang mga babaeng Harpy Eagle ay mas malaki kaysa sa mga lalaki, tumitimbang ng 13 hanggang 20 pounds at may pakpak na mahigit 7 feet ang haba. Ang kanilang estilo sa panghuhuli ay kakaiba. Nag-aabang sila mula sa mataas na sanga at biglang sumasalakay sa mga monkey at sloth na walang kaalam-alam sa paparating na panganib. Ang hitsura nila ay kakaiba rin. May kulay gray na balahibo, black at white na pattern sa katawan at may dobleng tuktok sa ulo na parang korona. Gumagawa sila ng malalaking pugad sa pinakamataas na puno. Nangingitlog ng 2 pero isa lang ang kadalasang nabubuhay. Isang paraan ng kalikasan para masiguro na ang pinakamalakas lang ang makakaligtas. Kapansin-pansin din ang talino ng Harpy Eagle. Nilalagyan nila ng sariwang dahon ng pugad marahil para mapanatiling malamig at malinis ang tirahan. Sa kasamaang palad, halos maubos na sila sa ilang bahagi ng Central America dahil sa walang tigil na pagputol ng kagubatan.
Dahil dito, itinuturing na mahalagang protektahan hindi lang ang mga harpy eagle, kundi pati ang mga punong tinitirhan nila. Ang mga inakay ay umaasa sa kanilang mga magulang ng halos isang buong taon bago tuluyang maging handa sa pangangaso. Isipin mo, isang ibon na may lakas ng leon, talino ng crow at kagandahan ng reyna. Ang harpy eagle ay hindi lang simpleng ibon. Isa itong simbolo ng kapangyarihan at karekta ng kalikasan.